Maraming salamat, Mela. Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy anniversary sa atin. Siguro akma lang na narinig nyo na to, pero gusto ko lang ulitin ulit yung kwento ng Museo ng Pag-asa. Dahil ito ay anniversary natin. Nagsimula yung konsepto ng Museo ng Pag-asa sa isang pangarap. Hindi ko alam kung ilan sa inyo yung nakapanood ng isang Facebook Live na ginawa ko. I think it was still during the campaign. Na pinapakita ko yung mga gifts na binibigay ng mga supporters. Iniisa-isa ko yung mga gifts na binibigay ng supporters. And pangarap na siya dati pero casually, na-mention ko lang na sana pagkatapos nito lahat, magkaroon tayo makahanap tayo ng lugar na iha-house yung mga regalo. Kasi parang nakakasayang na mapupunta sa bodega. Wala naman akong paglalagyan sa bahay kasi napakaliit ng aming bahay. Pero parang sayang na ang gaganda ng mga binibigay, tapos hindi siya ma-share sa iba. Nakita nyo naman dito, di ba? Parang lahat talaga works of art. Hindi lang siya simpleng regalo, pero napakahalaga niya kasi in-express niya sa iba't ibang mga art forms. Yung parang desire, saka aspiration for a better country for all of us. So, sobrang blessed tayo kasi nung ginagawa ko yung Facebook Live, si Cres, na yun yung ating savior, si Cres ay nanonood. Nanonood si Cres, hindi kami magkakilala, pero kilala ko yung asawa niya, si JJ. Pero hindi ko alam na mag-asawa sila. Actually, nalaman ko lang na mag-asawa sila nung launch nung Angat Buhay. So, tumawag si Cres sa isa sa atin. Tumawag siya, sinasabing meron kaming bahay na pwede naming ipahiram sa inyo. Kung gusto nyo, tingnan nyo. So, after the elections na yata, no? After the elections, pumunta kami dito gabi. Syempre dahil hindi na siya ginagamit for, I think, 2 years. Kasi dito sila lumaki, sina Cres. And grabe yung coincidence kasi 3 babae din silang magkakapatid. Pero after their dad died 2 years before they offered this place, parang wala na nag-occupy. So, syempre yung mga ilaw, hindi pa ganito. Medyo madilim, pumunta kami gabi. So, ang gandang-ganda na kami sa lugar. Pero hindi namin siya ma-imagine. Hindi namin siya ma-imagine kung paano pwedeng i-convert into a museum. Syempre, yung aming mga savior, si Architect Peach. Si Architect Peach, syempre wala si Architect Peach ng lakas kung wala si Presi. Pumunta, sabi ni Architect Peach, kaya itong ayusin. Pero yung itsura, hindi pa din namin ma-imagine. Syempre, to the rescue, ang Almario Sisters, si Cynthia saka si Ivy, kasi we have been doing projects together already. Si Cynthia saka si Ivy already helped us nung papasok pa lang ako as Vice President. Sa Office of the Vice President, nakita nyo sobrang ganda dahil din yun sa kanila. Mga powerhouse in terms of interior design, pero laging libre yung services para sa bayan. So, tiningnan nila, sabi nila, kaya ito. Very promising ito. Tapos, parang everything just fell into place. Siyempre, kung nandyan na si Architect Peach, nandyan na si Cynthia saka si Ivy, hindi pwedeng mawala si Mrs. Sanders saka si Ronnie. Kasi during the pandemic, we have been doing our Oasis projects with them. Hindi ko alam kung napanood nyo sa mga Facebook videos namin dati. Kung naalala nyo, nagbibuild tayo ng mga temporary shelters for frontliners inside hospital compounds. Yung kapital lang natin noon, kasi binigyan tayo ng IKEA nung mga temporary shelters. And
grabe, parang magic wand, kinonvert nung, hindi pala triumvirate kasi 5 kayo, kinonvert nila into an oasis for our frontliners. So sa architecture, si Architect Peach, sa interior design, si Cynthia saka si Ivy, sa landscaping, grabe, power duo, si Mrs. Sanders saka si Ronnie. Buhay pa nun yung dad ni Ronnie, kasama pa natin yung dad ni Ronnie sa pag-conceptualize ng lahat. So, yung relationship namin, parang buo na yung team during the pandemic. Tapos nung nagkaroon tayo ng Museo ng Pag-asa, lalong nabuo. Nadagdag si Marian Roses, si Inigo, isang team sila lahat. Pati yung mga fine arts students sa UP, sila yung ating curator, the best curator in the Philippines. Sila yung nag-curate nung museum. Ilang buwan na yan si Inigo, dito na yata inaabutan ng breakfast, lunch, saka dinner para ayusin yung lahat. Tapos, nag-onboard na si Toym, nag-onboard na si Robert Alejandro. Kaya pag nakikita nyo, the most Instagrammable place in this museum is the work of Toym. Nakakatawa pa kasi every time papasok yung mga tao, pinipresyohan yung kwartong yan. So sabi namin, pag pinaalis na tayo nila Cres dito at lilipat, pag kailangan natin lumipat, babaklasin namin yan. Dadalhin. Pero hindi na alam namin, hindi kami papaalisin ni Cres. Pagkain. Welcome to Macheras Cross. Pagkain kayo. Sa kaso ng nurse and vlogger na si Grace, kapag napuyat, kapag stressed, na po tayo doon para makita nyo din po pala mga kabatang helmet ang sitwasyon dito sa may Ilaya Divisoria. Kasama ko si Grace ngayon. Ayan, magbibigay na lang tayo ng konting tulong kay nanay para dahil hindi nga siya nakaka... Ayan, pila kuya? 1,000! 200! Ilan po kayo? Ayuda! Ayan. Ito na po yung mga food packs. So kasama ko na po ang leader po ng mother leader po na si Ma'am Rochelle Ho. Hello po. Thank you very much po sa lahat ng mga sponsor. On board na lahat. Doon ko din, si Robert cannot join us today, pero si Robert araw-araw nandito. Nakikita nyo everywhere yung work ni Robert, sa garahe pa lang natin hanggang doon sa garden natin. Actually, yung pag-mentor ng young artists na simula natin at that time, kasi maraming tinuturuan si Robert na mga bata. So ang iba mga bata yung nagkukulay ng mga artwork. Tapos tarantadong kalbo. We gave that space to them. Tapos hindi pa to alam, nandito si Mark saka si Joy. Mark Justiniani and Joy Malyari are two of our country's best artists. Palakpakan po natin sila. Actually, naka-reserve ito sa inyo, Mark. Naka-reserve ito sa inyo, saka yung wall na yon. Kasi ang imagination namin, si Mark po has been my friend since we were 16 years old. Dormmates po kami sa UP. Parati ko itong sinasabi na first year high school, alam na namin na, first year college pala, alam na namin na Mark will be Mark someday. Kasi tinitingala namin siya. And during the campaign, kung naalala nyo, yung Pasay Rally, which happened on my birthday,
si Mark po yung nag-organize ng 21 artists. Some of the best in the Philippines para gawin yung on-the-spot na para Saranggola artwork. Ito, ano siya, mga representation nun. Kasi alam nyo, napakalaki ng artwork. Parang kailangan nating gibain yung bubong para magkasya dito. Pero ang ini-imagine namin, hindi namin na-imagine na ganun pala siya kalaki. Ini-imagine namin, ilalagay siya dito because it was so much a part of the campaign. 'Di ba parang, kailan ba nagkaroon ng 21 na pinakasikat na mga artists natin na nag-live painting? Nag-live painting. Pero nung nakita natin na sobrang laki pala, so ito na lang yung kapalit. Kasi ito, mga galing din doon. Parang nagpagawa na lang tayo ng parang sticker, no? Sticker nung parang representation, but you can still view the actual thing sa arete in Ateneo. So maraming salamat, Mark, saka Joy. Si Mark saka si Joy were among the 21. Tapos yung wall na yon, kung nakikita nyo, parang ang dami niyang mga, anong nga tawag? Siyempre, hindi ako artist, kaya hindi ko alam kung anong tawag. Kung nakikita nyo, parang ang daming mga figures, di ba? Yan yung mga figures na ginawa ng mga creatives for Lenny during the campaign. So, pinagawa natin siya na parang collection of all the figures that yung parang digital art that they have been doing. 700 artists lahat. Pinagawa natin into a parang wallpaper para kasama. Tapos pag pumunta kayo dun sa coffee shop natin, yung kalahating wall ay kay Robert Alejandro, yung kalahating wall kina AG. Kaya maraming salamat. Pati yung sa conference room, pag nakita nyo, so kaya ko siya kinikwento kasi parang sobrang given na yung kampanya natin was unlike no other. Kasi driven talaga siya by the creativity of the Filipinos. 'Di ba? Driven siya by the creativity of the Filipinos na nung nag-start pa lang kami dito, we have been, hindi lang namin nabubuo yung konsepto, pero alam namin na eventually we want this as a hub for artists para dito sa atin. In fact, nandito yung another set of Almario sisters. Yung kanilang patriarch, si Rio Alma, na ating national artist for literature, has been here a few times kasi talagang yung dream talaga namin, paano ba natin mabubuo yung programa para parang yung sinabi nga ni Tom kanina, ma-popularize, maka-hone tayo ng mga talents, young talents na otherwise walang access sa mga mentors na dine-deserve nila. Tapos, na maibaba natin sa communities, yung iba't ibang form ng art. Kanina, pinarangalan natin yung mga merchandisers natin. Yung mga merchandisers natin, sila yung nagbebenta sa museum shop na napakabenta ng ating museum shop. Hindi naman sila lahat mga negosyante na before. Parang binalikan lang namin sila kasi sila yung mga nag-start ng mga campaign merchandise na mga maliliit lang. Di ba ang daming lumabas? Ang daming lumabas. So when we were setting up the museum, naisip natin na bakit hindi sila yung itap natin sa museum shop. Nakita ko yung kaibigan natin si Cynthia, si Ces, nasa likod. Biktima ito si Ces. Ng pag-ayos din dito sa museum. So maraming salamat, Ces, for all the help that you have given us when we were setting up the museum. So pag nakita nyo po yung museum shop natin, napakasimple niya lang, ang liit na space. Pero anywhere we go, pag merong event outside, nagre-request na yung mga tao
can you bring museum items for sale? So, sobrang benta. And, ano yan? Pati sa US. Papunta po ako doon kasi may mga speaking engagements ako. Nagre-request ba naman sila na magdala ako ng mga, sabi ko, paano ko yung dadalhin? So, baka gusto niyong sumama. So, pag nakita niyo po, talagang parang obvious na, di ba? Parang obvious na papunta tayo doon sa fifth pillar. Hindi lang talaga namin mabuo. So, nagpapasalamat ako kay Mark, saka kay Joy. Kasi si Mark, saka si Joy, kung nakikita niyo po yung napakagandang painting sa harap, saka sa side, yung nasa harap po, ginawa yan ni Mark during the campaign. Ako yan. Obvious ba? Tapos yung napakagandang nasa side ay kay Joy naman. So sila talaga plus syempre si Toym yung tumulong sa ating buuin. Yung ilo-launch natin na first program under yung ilo-launch natin today na first program under our Angat Sining pillar. So ginagawa natin ngayon na fifth pillar yung Angat Sining. So ang pinaka-concentration nito arts and culture. And ngayon pa man, nagpapasalamat na tayo sa mga artists. Magsa-start po tayo this year with visual arts. Pero pag na-roll out na natin yung visual arts, papunta din tayo sa many other forms of art. So sa atin po, nagpapasalamat tayo sa ating mga artists, friends, na who agreed to join us sa first leg ng program. Ang first leg ng program po natin, maghahanap tayo ng mga public school, senior high school students na very promising sa visual arts. Tapos, may programa tayo for them. And eto yung mga artists na kasama natin sa programa who will mentor them. So, syempre, Mark Justiniani, maraming salamat. Toym Imaw, maraming salamat. Siyempre, Joy Malyari, maraming salamat. National Artist Ben Cab, maraming salamat. Siyempre, si AG Sanyo, wala siyang choice. Kasama din po natin, ilustrador ng kabataan. Ito po yung paggawa ng mga children's books. Ito si Joy, ang gaganda ng children's books nito. Saka syempre yung Adarna Publishing, marami silang mga children's books. Photo Barrio, na digital arts and merchandise and product development. Kasi gusto natin na maging sustainable, maging source of income for our artists. Kasi parang pag sinasabi na pag artist ka, talagang dadaan ka muna. Paano ba tayo makahanap ng paraan na hindi lang siya napopularize, pero natutulungan natin yung mga artists natin na mabuhay para mas marami pa silang makreate na mga forms of art na ma-enjoy natin. Yung Ateneo Department of Fine Arts, bakit wala ditong UP? Hindi pa tapos. Kasi si Toym saka si Mark, pareho to UP Fine Arts. Siguro si Rafi, hindi, ipopost na lang natin yung details kasi kulang tayo ng oras, pero this will involve a lot of mentoring. May nakaschedule ng mga exposure trips dun sa mga lugar, mga studio, mga workplaces ng ating mga volunteer artists. Pero yung ultimately, yung pinaka-dream natin, hindi lang to discover, to mentor, to hone talents of yung mga bata na walang access. So, ang choice talaga natin, mga public school artists. Pero eventually, maibaba siya sa mga localities na makakreate na mga art communities na magiging localized yung pagpapopularize ng arts. Kasi for a very long time, laging naiisip na yung
yung ano to, yung art appreciation pang mayaman lang. Tapos bakit nakakadulot siya ng napakatinding kasiyahan at pag-asa sa puso ng tao. Pero naghihirap yung mga artists. So gusto nating basagin yon. Alam namin na napakalaking challenge. Pero sobra kaming na-inspire na yung mga artists na mga kasama natin who have made a name for themselves already. Parang they don't need to prove anything anymore dahil sa mga nagawa nila, pero they're only too willing to share what they have. So we are very excited about this. Kausap na din natin yung ibang larangan ng mga arts. Ngayon, yung visual arts yung first program natin. But Ryan Cayabyab, national artists Ryan Cayabyab and Alice Reyes, national artist for dance, have also promised to start similar fellowships. In fact, they were with us in Naga. Kasi yung Naga, tinutulungan natin yung small art community in Naga na maka-take off. Maraming salamat ulit, Mark. Pasensya na, sana hindi, nahalata mo na bang naaabuso kita? Pero maraming salamat kasi we invited Ben Cab over Suntok sa Buwan, pumunta. Tapos si Mark, alam kong hindi siya makakahindi sa akin. Pero parang hindi lang si Mark yung pumunta, hindi lang si Joy yung pumunta, pero an entire group of, hindi lang ito yung good artists, mga mahuhusay na artists, pero ito yung mga artists na nagsa-start ng pag-localize nung art scene. So with Mark, kasama namin si Manny Garibay, kasama namin si Renato Habulan, kasama namin si Alfredo Esquilio, si Charlie ko kasi na-cancel yung flight. Pero he is also willing to help us set up. Ito yung may mga ginagawa na sa kanya-kanya nilang mga lugar. Si Mark has a very good plan sa Tanay na residency for artists. Si Manny Garibay sa Cavite, si Renato Habulan, saka si Eski sa Batangas, si Charlie ko sa Bacolod. So marami ng mga nangyayari. Pinagbigyaan din kami ni Ryan Cayabyab saka ni Alice Reyes. In fact, pwede ko ba sabihin yun, Rafi? Ay, pwede ko bang sabihin? In fact, may dadalhin kami dito na mga tatlong representative yung mga sa dance, local dance artists sa Naga on Wednesday kasi may exclusive viewing for Ramahari. Rehearsals for Ramahari na gusto nating ipakita doon sa local artists para ma-inspire sila. So we are very, very excited about this. Sana mas marami pang mga established artists yung makuha natin to help us. Kasi ultimately, parang yung preservation of culture, hindi lang talaga yung pagpiga ng artistic abilities, pero pwede siyang maging daan para mas maging mabuting mga Pilipino tayo. Pwede siyang daan na mas na-express natin yung mga saloobin natin. Pwede siyang maging daan para mas maging united yung mga Pilipino. So we are very hopeful, we are very inspired, and hindi natatapos yung aming pasasalamat. Ang mag-head po ng fifth pillar na to, wala din siyang choice. May kanya-kanya, kasi yung board, yung Angat Buhay, separate po yun sa Museo ng Pag-asa. Pero, separate siya in a way na connected pa din. Hindi lang physically, kasi ang Angat Buhay nasa second floor nitong museum. Pero we have asked our board member, Attorney Stella Esquivias, to lead the Angat Sining
Angat Sining program. We also want to acknowledge the presence of Miss Joanne Bailon, who is a member of the Angat Buhay Board. Si Joanne, marami din yan assignments. Meron naman siyang susunod na assignment. Pero maraming salamat po. Dun po sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live, abangan nyo po yung announcements sa ating Facebook page, Angat, a month-long celebration ngayong September. So, maraming salamat. To our volunteers, kita nyo naman po talagang labor of love yung buong museum. Dahil po, konti lang yung staff natin. Na ma-manage natin yung museum because of our volunteers. Nagtatrabaho po sila dito for free. Nag-start po tayong Monday to Friday ang bukas ng Museo ng Pag-asa. In-adjust po natin ngayon na we're closed Monday, Tuesday, and we're open Wednesday to Sunday. Kasi yung bulk po ng tao, Friday, Saturday, Sunday. Tapos just last month, we extended museum hours to 7 o'clock already. Dahil marami po yung pumupunta na after office hours, we have been receiving groups coming over, pamisang grupo ng mga estudyante, grupo ng mga organisasyon. Marami pong pumupunta dito, yung mga Pilipinong already living abroad. Nakakatuwa kasi ang pampasalubong na nila, mga museum merchandise natin. Pero the museum is a people's museum. Hindi lang po ito sa amin, pero ito talaga, wala ditong display na pinagawa namin. Lahat na makikita nyo dito ay bigay ninyo. Pag pumunta po kayo dito, maraming naiiyak, nagugulat pag nakikita nila naka-display yung kanilang binigay. Hindi nila akalain. Pag pumasok po kayo dyan sa loob ng room na yan, pati yung pinakamaliliit na mga binigay naka-display. Pero pag hindi nyo po nakita yung inyong binigay, gusto pong sabihin nasa bodega sa baba. Kasi hindi kasya. So, we have rotating exhibits. So, lalo po yung room dito sa loob, rotating yung exhibits. May bago tayo ngayong exhibit, pero i-announce nila mamaya so hindi ko sila i-anticipate. So, bagong exhibit po yan, pero iba-iba. May time na lahat t-shirts. Yung before nito, lahat mukha ko. So, parang hindi ko kayang pumasok kasi lahat mukha ko yung makikita. Pero, nakakatuwa. Nakakatuwa para ma-realize mo how artistic and how talented Filipinos really are. We are so looking forward to it. AJ, kikwento ko lang sa'yo na nung Saturday nasa Pampanga ako to visit some of the murals. Sobrang gaganda. And they have not taken that down even if it is more than a year already after the election. So, sabi ko nga, baka pwede pa tayo mag-campaign ng mga mural making. Wala, hindi na mukha ko nakalagay. Pero, di ba, parang ang gandang outlet for artistic creativity. So, we can still do a lot of things together. So, maraming salamat. Maraming salamat po. Pati yung sumama po sa atin sa Facebook Live ngayon, maraming salamat.